Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Ezekiel Limanyalak. Nandito po ako para talakayin ng El Filibusterismo. Ang Kabanata 18, ang mga kadayaan. Buod. Sa peryahan ay sinalubong ni Mr. Lid ang mga panauhin. Isa siyang Amerikano na magaling magsalita ng Kastila dahil sa matagal na namalagi sa Timog Amerika. Bago naman magsimula ang palabas ay nagsiyasat muna si Ben Saib at hinanap ang salamin na maaaring ginamit ni Mr. Leeds sa pandaraya. Ito naman ay may pahintulot ng Amerikano, ngunit walang matagpo ang salamin si Ben Saib. Pagkaraan ay pumasok si Mr. Leeds sa isang pinto at paglabas ay may dala siyang kahong-kahoy. Anya natagpuan daw niya sa libingan nasa piramid ni Khufu, isang paraon ng Ehipto. Ang kahon ay may lamang abo at kapirasong papiro na kinasusulatan ng dalawang salita. Kapag binigkas ang salita ay mabubuhay ang abo at makakausap ang isang ulo. Kapag pangalawang salita, bumabalik ito sa dating kinalalagyan. Maya-maya, bumigkas ang isang salita ng ang Amerikano. Lumabas ang isang ulo at sinabi nitong siya ay si Moody's. Siya daw ay umuwi sa kanyang bayan pagkatapos ng pag-aaral at mahabang paglalakbay. Nang dumaan siya sa isang Babylonia, ay nalaman niya ang isang lihim na hindi ang tunay na Sumerdes ang namamahala doon, kundi si Gatoma. Isang magnanakaw na makapangyarihan at namamahala sa tulong ng pandaraya. Dahil sa takot na isumbong siya kay Cambyses, ay binalak niyang patayin si Imudis sa tulong ng mga senderesong ang mga taga-Ehipto. Samantala si Imudis ay umibig sa isang anak ng pari at naging kaagaw niya rito ang pari na si Abydos. Nagpanuka ang pari at siya ang sinakdal si Imudis. Napiit, tumakas at saka napatay. Ayon sa ulo, siya ay nabuhay muli upang ihayag ang gayong kataklisan. Titig na titig ang ulo kay Padre Salvi habang nagsasalita ito. Dahil sa takot ay hinimatay ang pari. Kinabukasan ay naglabas ng utos ang gobernador na magbabawal sa paglabas ni Mr. Lid. Ngunit huli na dahil wala na ang Amerikano at nagpunta na sa Hong Kong, dala ang kanyang lihim. Talasalitaan. Number 1, alingasaw, singaw. Number 2, inugugunon, inilulubog. Number 3, kabuhangan, kasamaan. Number 4, kahindik-hindik, nakakatakot. Number 5, pinaunlakan, pinagbigyan. Ang aral ng mga kwento. Ang aral ng makukuha sa kabanatang ito, ang mga taong mababaw ang pag-iisip at pag-unawa ang siyang kadalasang nagiging biktima ng mga mapanlinlang, maging mapagmatsyag at mapanuri sa lahat ng oras. Thank you.